Isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa at lahat po ng blessed magsabing, Praise the Lord. Praise the Lord. Makatundun eh. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hindi ko po kayo masisi kasi makatundo talaga yung makanya. Nga ako matundo ko. Pag nakatulog po ako, gisingin niyo po ako. Praise God. We are on the study of worshiping God. I do believe na tayo po ay natututo kung ano po ang worshiping God po talaga. Whether you worship God or not, God will remain God. Hindi po kailangan ng Diyos ang worship po natin. Kailangan po natin. Nagkaiba po yun. Sambahin mo man ang Diyos o hindi, mananatili siyang Diyos. Subalit tayo pong mga nilalang, na ang lahat po ng nilalang ng Panginoon, we were created to glorify Him, to worship Him. Because every time we worship God, we connect to the source of power, to the source of strength, to the source of blessings. Amen. And that is why, sabi po ng John 4, that the Father is seeking for a worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Ito po ang una natin na pag-aralan, worship Him, worshiping God in spirit and in truth, na dapat ikaw ay born again kasi nasa katotohanan, kapag ikaw ay born again, ano ba ang born again? Yung buong tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas. At yung spirito mo na buhay, doon mo lang masasabing spirit and in truth ang iyong pagsamba. Now, God is not seeking for a worshiper dahil kailangan po ng Panginoon. No. One of the main reasons bakit linikha po ng Lord ang heaven and earth para po i-manifest po niya ang kanyang kabutihan, i-manifest po niya ang kanyang pag-ibig po sa atin. That is why God is seeking for a true worshiper, hindi lang para makita niya, ay ito true worshiper to, tapos na. No. Kaya hinahanap ng Diyos ang katulad mo na tunay na mananampalataya, tunay na sumasamba po sa Kanya, para po ma-experience po natin ang blessing po niya, to bless you. Kasi po ang Lord talaga pong napakabuti po niya. Gustong-gusto po niya na binibless po niya ang kanyang mga anak. But meron pong principle paano po natin tanggapin ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. One of which is worshiping God in spirit and in truth. Amen. Now, ang pagsamba po ay hindi lamang po sa kanta, pagtaas ng kamay, pagsayaw. No, bagamat magaganda po ang lahat na yan at dapat lamang po at nakalagay po yan sa Biblia. Dapat po talagang sumasamba na po tayo na talagang todo-todo na. Amen. Kung talagang magtataas ka ng kamay mo, taas mo ng kamay mo, hindi po yung nakaganong ka, yung balo mamuhat kang repo, mamuhat kang flat TV. Amen. O nahihiya ka pa. Alam niyo po, marami po ang nahihiya, pero sabi po ng Lord, kung kinahiya mo ko dito, sa harapan ng aking Ama, ikaiya kita. Amen. Na anong makarinig ng mag-worship kang gin? Wala naman po. Di ho ba? And kaya nga po, we need to worship Him, todo-todo na. But, hindi lamang po doon ang worship sa pagkanta, sa pagtaas ng kamay, sa paglundag, sa pagsayaw, sa pagsigaw na may papuri po sa Kanya, kundi rin po, yung pangalawang na pag-aralan po natin, worshiping God in the proper manner. Ibig sabihin po, tama yung asal mo, tama yung ugali po natin. Dahil walang anak ng Diyos na hindi po tama ang ugali po niya. Anong saysay po nung sumasayaw ka nga, nagpupuri ka, maghapon kang umaawit sa Panginoon, pero yung ugali mo hindi nababago. Amen. Kaya po sabi po ni Paul na sa Romans 12, therefore I beseech you, brothers and sisters, to offer your bodies as living sacrifice. Itong katawan niyong ito, dapat living sacrifice siya, holy, banal ang pamumuhay niyan. No? And then sabi po niya, this is your proper manner of worship or the reasonable act of worship. The true and proper worship, ang sabi po niya dyan. Ang tunay talagang pagsamba po ay yung nababago ho tayo. Imposibleng sumasamba ka sa espiritu at katotohanan at sa presence ni Lord na hindi ka mababago. Pero bakit hindi po nababago yung ilan? Kasi po, meron silang hindi sinusurrender kay Lord. Na gustong-gusto pa rin po nilang mamuhay sa hindi tama kahit alam na po nilang mali. Kaya nga po, patuloy po natin na saliksikin ang, ano ba ang kalooban ng Lord? Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Doon po natin makikita ang kalooban po ng ating Panginoon. So worship is more than a song, it is a lifestyle po.
Lifestyle po it is our whole being as ang ating po pagsamba po sa ating Panginoon. Now, hindi ko na po patatagalin ang aking intro. Today, ang ating pag-aaralan po is worshiping God in the midst of crisis. Ang dali pong mag-worship kapag maayos po ang pakiramdam mo, wala kang karamdaman. Ang dali pong mag-worship kung wala kang matinding pagsubok, kung wala kang krisis sa buhay. Pero ang tanong, hanggang kailan ba tayo nag-worship? Madali pong mag-worship na magsama-sama ho tayo. Pero kapag ikaw ay mag-isa na at mayroong problema, nag-worship ka pa rin ba? Kapag may problema ka, nag-worship ka pa rin ba? Kaya nga po ang title ng pag-aaralan po natin na tayo po ay sumamba sa ating Panginoon kahit sa gitna po ng pagsubok. Kaya makikita mo ang tunay na sumasamba sa Diyos, ang tunay na Kristiyano kapag siya ay mag-isa na, pag siya ay wala na sa simbahan. Amen. At marami po ang ganyan ho ngayon na pag may problema, ang haharapin po nila, red horse. May mga ganyan ho. Dahil gusto po nilang kalimutan ang pansamantalang kanilang problema. Pero pag gising, nandyan pa rin ang problema. Lumala pa. Dahil ang problema niya, pera, gumastos pa siya ng beer at saka ng alak. Lalong dumami po ang utang po niya. Yung iba kung ano-anong ginagawa po nilang libangan para umano po sila. No, pasyal dito, pasyal doon. Yung iba, sugal. Yung iba, addiction, kung ano naman po yan. Alam niyo po, ang tanging solusyon lang sa problema po natin, kahinaan din po natin, walang iba kundi yung pagsuko po natin ng ating sarili sa ating Panginoon. And if you worship God, that means ikaw ay nagpapakumbaba at sinusuko mo ang buhay mo sa makapangyarihang Diyos na buhay na nag-iisa lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. So, mag-start na po ako bago po kayo makatulog. Dito po sa Hebrews 13:15, nasabi po dito, through Him, therefore, let us constantly at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Tayo muna po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you and we continue to worship and praise your holy name, for you are good. And thank you, Lord, for all the things that you have given us and all the things that you have done for us, Lord. And we bless your holy name. But we do not worship you just because of your goodness and your blessings to us, O God. We thank you for all of that, O God. But we worship you first and foremost because you are our living God. Ikaw lang po ang buhay na Diyos at karapat dapat kang sambahin kahit sa gitna po ng aming mga pagsubok. Maraming salamat po. We allow you, Holy Spirit, to move in our midst upang maunawaan po ng bawat isa po sa amin ang mensahe mo sa hapon pong ito. Kumilos po kayo, and as we believe and receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people. We thank you, we love you, we bless your holy name. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo, Papoy Lord. Hallelujah. Sabi po dyan, through Him, sa pamamagitan ni Kristo, lagi po tayo sabi dyan, let us constantly, pag sinabi pong constant, hindi po nagbabago. Constantly at all times, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, kahit saan, tayo po ay mag-offer. It is an offering ang sacrifice of praise. Yung papuri po, this is the fruit of our lips. Ang bunga po ng ating mga labi na papuri po sa Panginoon na pinapasalamatan po natin siya and we glorify His holy name kahit ano pong sitwasyon. It should be constant and it should be at all times. Napapurihan po natin ang Panginoon because kahit matindi po ang pagsubok po natin, God remains good at all times, even in bad times. Amen. Maniwala po kayo at hindi, mabuti po ang Lord. Kaya lang po, kailangan po tayong dumaan ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sinabi po ng Lord yan sa John 16:33, in this world, you will face tribulation. Hindi po totoo kapag ikaw ay Kristiyano na, wala ka nang dadaan ng pagsubok. Kung iisipin ko po ang buhay ko po nung nasa poder pa ako ng aking mga magulang,
Marami na rin po kami pagsubok noon, pero ngayon po nag-asawa ko at Kristiyano po kami, nakita ko po na mas marami po ang pagsubok ng isang Kristiyano. Lalo na po siguro sa isang pastor, baka kami po ang pinakamaraming pagsubok, lalo na kapag ikaw ay head pastor, senior pastor, ikaw talaga ang target ng diablo. Magsi 7 years pa lang po kaming kasal ng aking may bahay, nag-start na po ang aking dialysis. Next year po, 25 years na kaming kasal. Ganyan po katagal ang aming, hindi po siya bagyo, wilderness. But sa dami po nun, within these years na nasa dialysis po ako, bukas po dialysis ko din naman, may mga pagsubok po, heart enlargement, mga sugat sa paa, marami po, meron pong sumabog po dito sa akin, no? Magtaas po ng BP ko up to 200, 220. Marami pong ilang beses nang namatay na COVID. Nagkaroon din po na ICU ang aking may bahay. Meron siyang ganyang kalaking butas na hindi na po namin pina-opera dahil yung po ang kalooban ng Lord. Kaya ngayon po, mag-4 years na, buhay pa rin po siya. Sa dami po ng pagsubok po namin, 3 beses po kaming na COVID or na PUI sa bahay. Pero ang deklarasyon namin, hindi kami dadamputin kasi mga kapitbahay po namin dinadampot. Ang Lord po, pinoproteksyonan po kami. Kahit marami po pagsubok, maniwala po kayo, huwag po kayong malungkot, ay ganyan pala ang Kristiyano, magbabackslide na ako. Hindi po. Kristiyano ka man o hindi, dadanas ka ng pagsubok. Mas marami nga lang sa Kristiyano. Because in this world, ang sabi ng Panginoon sa John 16:33, maraming kapagyatian ang ating dadaanan. Kaya po ang prayer po natin, hindi po yung Lord, sana po wala ng problema. Hindi po. Ang prayer nyo dapat, Lord, bigyan nyo po ako ng kalakasan at wisdom para mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na binabato ni Satanas. Mamaya po, mas-explain ko po yan. Kaya nga po, itong kaibahan sa hindi Kristiyano, sa Kristiyano. Ngayong Kristiyano tayo, ako po, nakita ko po ito, tayong Kristiyano ngayon, bagamat marami po tayong matitinding pagsubok sa buhay, na nakataya po ang ating mga buhay, kamatayan po inaharap po natin, pero matindi rin po yung kapayapaan, matindi rin po yung kagalakan na pinagkakaloob po ng Diyos. Matindi rin po ang pag-iingat at yung pagpo-provide ng Lord sa ating mga pangangailangan. So, mamili ka. Doon sa, may problema pa rin, pero mas konti siguro sa atin. Yung hindi Kristiyano. Pero, mas-solve man niya yun, ang problema niya o hindi, impyerno naman yun. Ito pong buhay nito, life is a testing. Ito na po yung purgatorio. Wag po kayo maniwalang pag namatay kayo, meron pang purgatorio. Ito na po yung purgatorio. Dito na tayo pinupurga. Yung mga bulati ng masasamang ugali po natin, pinupurga na po tayo dito. Amen. Ito na po yung ano natin. Kaya nga po, dagdagan nyo po yung combat train. Yung ringalimang anak, kayo baling combat train. Kung na nga nyo rin, piyangari yung po rin nga po yun. Balo din combat train. Anyway, sabi po dyan, constantly at all times, katulad po ni Job, wala po sigurong sa buong mundo, kahit po ngayon, even sa nakaraang mga history, na ano po, pwede ko pong sabihin po diyan, i-describe, napakatindi pong pagsubok kay Job. Na napakatindi pagsubok po niya, na ang sabi po ng Lord sa kanya, ang sabi po ng Lord kay Satanas, na i-consider mo na po itang anak kong si Job, kanya. Si Job, kaya ka lang pinupurit sinasamba niya kasi pinagpapala mo siya. Tanggalin mo ang mga pagpapala sa kanya. Tingnan ko lang kung hindi ka niya sumpain sa pagmumukha mo. Basahin niyo po yan sa Job 1. Ganyan po kabastos si Satanas kahit sa harapan po ng Diyos. At ang Diyos po natin, kalmado lang. Dahil alam niya, hindi siya pwedeng mapikon ni Satanas. At kilala niya si Job. So sabi niya, sige, gawin mo ang gusto mo kay Job, huwag mo lang siya patayin. At pagkatapos po noon, nung nakakuha na po ng opportunity si Job, kung mababasa sa Job chapter 1, 4 na beses na event. Hindi pa man po tapos yung sabi po ng isang servant, boss, kanya, ako lang po yung, lahat po ng mga lingkod mo namatay, lahat po ng mga baka mo, kamelyo, ninakaw po, kinuha lahat, kanya. Ako lang po yung natitira. Hindi pa siya tapos mag-report. Dumating na naman po yung pangalawa. Ganun din po yung sinasabi niya. Ako lang po yung nag-survive. Hindi pa siya tapos yung pangalawang servant. Dumating yung pangatlong servant. Ako lang din po ang nag-survive. Ninakaw lahat ng ganito, ganyan, ganyan. And then, yung pangapat na servant, hindi pa tapos. Nagre-report ito. Pangatlo, tingnan niyo po, in a span of less than 2 minutes, ganun po yung niya, hindi pa tapos mag-report. Sabi po nung pang-apat,
Ako lang po yung nag-survive. Meron po malakas na hangin, natumba po kung saan nag-celebrate ang mga anak po ninyo. Yung 10 anak po ninyo, lahat sila, patay po sila. Ano pong ginawa ni Job pagkatapos po noon? Nagreklamo? Tignan po natin sa Job 1:20-21. Sabi niya, Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He did not fell to the ground to complain. At madalas sa atin po, nag-complain na. Sino po magiging honest sa inyo, katulad ko, na minsan nag-complain na po tayo kay Lord? Complain na po tayo. Baka yung iba nga sa inyo, baka kanina lang eh. Sabi ko, minsan, no? O yung madalas, nagko-complain. Si Job, may ganyan ho ba kayong problema? 10 anak na matay? Napakasakit po nung mawalan ka ng trabaho, masunugan ka ng bahay, wala ka ng ari-arian, dating pinakamayaman si Job, naging pinakakawawa. Hindi po, kung babasahin po yung kwento dyan, nagkaroon pa po siya ng mga sugat, ng mga pigsa, mula po sa ulo hanggang talampakan na inuuod at nangangamoy po. Kaya sabi ng asawa niya, nabubuhay ka pa rin, palataya ka pa sa Diyos mo, mamatay ka na lang, supain mo ang Diyos mo at mamatay ka na lang. Magaling si Satanas, hindi niya pinatay yung bungangera niyang asawa. No? Kung may bungangera po kayong asawa, mahaba pong buhay niyan. Hindi siya papatay ni Satanas. Ano, para i-torture kayo. Sabi ni Job, magpapasalamat lang ba tayo dahil sa mga binibigay ng Lord? Hindi ba dapat din tayo magpasalamat kahit sa mga matinding pagsubok? Si Job, ang sabi po niya dyan, he said, I came naked, sabi po dyan, from my mother's womb, and I will be naked when I live. Ang sabi po dyan, dumating akong hubad mula sa sinapupunan ng aking nanay, mamamatay din akong hubad. Ang sabi po niya. Tapos sabi niya, the Lord gave me what I had and the Lord has taken it away. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. And then ang sabi po niya, bakit ganyan ang Diyos? Hindi po. Sabi po niya, purihin ang pangalan ni Yahweh. Ito po dapat yung proper manner, yung tamang asal po natin, kahit sa gitna po ng pagsubok, purihin po natin ang Panginoon. Maaaring yung iba ho sa inyo, sinasabi nyo, hindi mo lang kasi alam, Pastor Manny, ang nararanasan ko. Bakit? Alam mo ba yung naranasan ko? Ilang beses ako humarap sa kamatayan. Pero natutunan ko pong magpuri sa Panginoon. And I've learned, kapag nagpupuri ka sa Lord, pinoprotektahan ka ng Panginoon. Pag sumasamba ka sa Panginoon, kahit matinding pagsubok mo, iingatan ka ng Diyos. Amen. So, start na po tayo sa first point natin. It's important to worship God even in the midst of crisis because worship strengthens our faith. Ito po yung isa sa maraming dahilan kung bakit inaalaw po ng Lord ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Sabi po sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Wow. Nung kabataan po ako, nung nabasa ko po ito, paano mo i-considera na pure joy, hindi lang basta joy, na puro, no, matinding kagalakan, ang bawat matinding pagsubok na nararanasan mo. In reality, ang hirap po. But joy here, hindi naman po ito yung joy na, ay may problema, ay nagdadialysis ako, ay may cancer ako, ay nasugunog, ay namatay ako. Hindi po, ibig sabihin po ng joy yan, meron ka pong kagalakan sa puso mo, meron kang kapayapaan sa puso mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya sabi po dyan, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Faith must be tested. Kaya po tayo dumadaan ng pagsubok. Ang pananampalataya po ng bawat isa, kailangan po masubok para tumatag. It will produce perseverance. Pagiging matatag. Kapag matatag ka, magpe-persevere ka, magpoporsige ka, magpapatuloy ka kahit dumaan ka pa ng matinding pagsubok. Kahit dumating ka pa sa kalagayan na ikamamatay mo. Magpapatuloy kang manghahawakan sa ating Panginoon. And then sabi diyan, hayaan mo yung perseverance, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and lacking anything. Not lacking anything. Now, kapag po hinayaan po natin, tinanggap po natin na ang pagdidisiplina ng Panginoon po sa atin, ay tinanggap po natin yan na merong joy, na ikaw ay, pag meron kang joy, nagtitiwala ka sa Lord. Amen? Pag meron kang joy, pag wala kang joy at puro ka na lang po reklamo. Alam niyo po, sabi nga po last week, so,
nakakapagod po yung kinukwenta mo ang bawat bagay na binibigay mo at ginagawa mo. Whether sa tao o sa Diyos. Magsisiyo pa ako, nag-attend pa ako ng midweek, ganyan. Alam niyo po, mapapagod po kayo. Lahat po ng pagkwenta natin, na ginagawa natin, lalo na sa Panginoon, napapagod po kayo, may stress po kayo. Tataas pa yung BP po ninyo. Kahit yung pagtulong nyo sa kapwa, dinan ko naman. No? O ika namang manyad, sige. Alam niyo po, one of the keys sa akin pong buhay, bilang, kung may mga kilala po kayong dialysis patient, lalo na siguro kung singhaba ko siya, 16 years, 7 months na po ako nagda-dialysis. Hindi po lahat merong kalakasan na meron po ako. I am not bragging about myself. Ang pinagmamalaki ko, si Kristo na nasa akin po. Meron mga kilala po ako, months pa lang sila, naka-wheelchair na po sila. Yung isang kasama ko sa dialysis po, ilang taon pa lang po siya, naputol na po yung paa niya. Yung iba, nabulag. Pero po ako, malakas na malakas, nung wala mong service po tang alas 6, sad-sad tayong alas 6. Para po explain ko mo kaya kayo yun. But did you know, na tumatatag po ang aking pananampalataya so tuwing dumadaan po ako ng matinding pagsubok. Nung una po, I've learned, hindi ko po makalimutan yung huling pagrereklamo ko sa Diyos. 3 years na po ako nagdadial. Sabi ko, Lord, bakit ang tagal? Bakit ganyan, Lord? Bakit ganito? Hindi naman masama po yung tanong ko, pero yung puso ko may bitterness siya. Alam niyo po na in a few minutes, bigla po akong nagdugo. Nagdumi po ng dugo, talagang tuloy-tuloy po. Namutla po ako, talagang nanlambot po ako. Nagpati na lang po ako yung pastoron po noon. At muntik na po akong mamatay sa pagbagsak po ng dugo ko. 4 po kaming ganun na dialysis na dinudugo po. Yung 2 namatay po. Pero sabi ko, Lord, magbuhat po ngayon. Hindi na po ako magre-reklamo. Ano man po ang danasin ko, matututo ako magpasalamat sa iyo. That is 1 Thessalonians 5:16. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Because every time you complain before the living and the holy God, hindi po siya ang nagkikurse sa iyo dahil yung lahat ng curse natin kinuna ni Lord. Ang nagkikurse sa iyo, ikaw mismo, you are opening doors, pinapayagan mo ang mga demonyo, ang mga evil spirits na makagawa sa buhay mo. Yun po ang nangyayari. Every time you complain, every time you live in sin, ganun din po. Basta't every time na sinasadya mong sumuloy sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay, you are opening doors. Kaya po ngayon, mag-isip kayo, hindi po kasalanan ng Diyos, kasalanan natin. At nung demonyo na pinayagan mo sa buhay mo. But every time you worship the Lord, ang sabi nga po ni Satanas, naglagay ka ng wall of protection kay Job. Kaya siya pinagpala. Bakit po araw-araw nag-worship si Job? Nag-o-offer po siya ng sacrifice. Si Job po araw-araw. That is why liligyan po siya ng wall of protection. And that is why kailangan po tayong mag-mature sa mga pagsubok po ito. And we are also being tested sa ating pong pananampalataya, no? Upang makita po natin kung hindi po ang Diyos po alam po niya. Hindi tayo tinitest ng Lord para malaman niya. Tinitest tayo ng Lord para malaman mo kung tunay kang Kristiyano. O napipilitan ka lang para mag-attend ng church, para sabihan mo, may bawas na ako kasalanan, so pwede na ako naman magbisyo, pwede na ako masugal, pwede na ako naman mag-addict, pwede na ako manalbe, pornography. Walang ganon. Alam ng Lord, bago ka pumunta dito, kung dalisay, kung puro yung motibo mo. Excuse me po. Thank you, Lord. Since Friday po, masama na po ang pakiramdam, but in Jesus' name, tatapusin po natin to kahit hanggang 5:30 lang. Amen? Amen. Amen naman po rin. Kaya. But anyway, dito po sa 1 Peter 1:6-7, sabi niya, so, be truly glad. Magalak kayo, katulad po ni Peter, no, katulad po ni Paul, katulad po ni James, magalak po tayo. Sabi niya, there is wonderful joy ahead even though you must. Sabi ko diyan, you must. Pag sinabing must, kailangan na kailangan. You must endure many trials for a little while. Ang a little while po diyan, katumbas ng lifespan.
ng buhay. Kasi po, ang buhay po natin sa mundong ito napakaiksi. Yan po ang tinatawag na little while. Ang little while po dyan, hindi po 3 araw. Kung habang buhay ka, yan ang a little while. Habang, in that sense, habang buhay po tayo, hindi pwedeng walang problema. May natatandaan ho ba kayo na sa 1 taon, wala kayong problema? Kung iniisip nyo po, may natatandaan kayo na meron kayong 1 taon na walang problema, malaki po ang problema nyo. Wala na kayong naintindihan. Lahat po may mga problema po. So, ang buhay po natin napakiksin lang. Just imagine kung meron po akong lubid po dito at yan po ay hanggang ibang bansa, hindi po makita yung dulo. Yan po yung eternal life. Sabihin natin yun ang eternal life, haba ng buhay na walang hanggan, hindi mo makita yung dulo. Pero yung buhay natin sa rope na ito lang po yung lifespan natin. Napakaiksi. So, kaya po sabi po niya dyan, you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. Kaya ka dumadaan ng pagsubok, kapatid, para makita mo kung tunay yung pananampalataya mo o baka imitation lang. And then sabi po dyan, it is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. Alam niyo po, kinumpara po ni Peter ang ating pananampalataya sa ginto, pero sabi niya, mas higit ang pananampalataya na mas mahalaga kesa sa ginto. Ibig sabihin po niyan, kahit wala kang ginto, kahit wala kang maraming pera, meron ka lang tunay na pananampalataya, daig mo pa yung merong Yamashita treasure. Daig mo pa si Bill Gates na walang tunay na Diyos. Malungkot kayo na kasi buriyo, ginto eh. Dapat masaya kayo kung meron kayo pananampalataya po. Kasi kung meron ka pananampalataya, hindi ka magkukulang. Hindi mo nga hawak yung milyon. Pero every time na kailangan mo, pinoprovide ng Lord. Napatunayan na po natin to. Sa buhay ko po, napatunayan na po namin may bahay po ito. Na hindi po nagkukulang ang Diyos. Kahit milyon pa ang iyong pangangailangan, kung meron kang pananampalataya na dalisay na parang ginto, kaya pong ng Diyos na ibigay sa iyo. Ang tanong, kaya mo bang manampalataya? Kaya sabi po dyan, no, paano ho ba tinitest or refine ang gold? Dumadaan po siya sa apoy, di ho ba? So tayo po dumadaan din ng apoy para po yung masasamang ugali natin, yung hindi pa natin mabitawan, na makalaman, makamundo, mawala po yun. At ang goldsmith daw po, kapag satisfied na yan, kapag nakikita na niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, malinis na po yung ginto. Wala nang mga foreign matters sa ginto. Sa atin din po, yung mga foreign matters, yung mga impurities, tinatanggal po ng Lord kapag tayo po ay nagpapalinis sa bawat pagsubok na dinadaanan po natin. Amen. Kaya nga po, pag namatay ho tayo, laharap po sa Panginoon, o mag-rapture, ang sasabihin po ng Lord, makikita niya ang sarili niya sa atin. Pag nakita niya ang sarili niya sa atin, ibig sabihin po parang ginto ho tayo. Ang sasabihin niya po sa atin, well done, thou good and faithful servant. Bakit? Kahit dumaan ka ng pagsubok, nanatili kang tapat. Kaya ang Lord, hindi po niya rin-require na matalino ka. Rin-require niya, maging tapat ka lang. Well done, thou good and faithful. Hindi po niya sinabing, well done, thou good and industrious. Faithful lang po, maging tapat ka. Being faithful doesn't mean na ikaw ay perfect, na hindi ka nagkakamali. Being faithful, kahit magkamali ka, madapa ka, balik ka muli sa Diyos. Huwag kang aalis sa Diyos. That is faithfulness. Ang pinaka-faithful pong mga hayop ay, isa sa mga yan ay ang aso. Sipain mo, no, kung anong gawin mo po mamaya, aalis po yan. Mamaya-maya po, kumekembot na naman sa'yo, parang wala kang ginawa. Buti pa ho yung aso, alam niya po yung loyalty. Pero tayo, magtampo kayo, Lord, hindi mo na ako magsisiyo. May mga ugaling ganyan eh. Magsiyo kayo, ay next week, hindi mo na ako magsisiyo. Pero yung mga nagmamahal sa Diyos, ano po yan? Regular po sila. Dahil alam po nila, maiksi lang ang buhay. Amen. Dapat malaman din po natin, maiksi po ang buhay natin. So sabi po dyan, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Ito po yung sinasabi na pag nakita ng Lord na nang hawakan ka sa Kanya kahit maraming pagsubok, pagdating po ng Panginoon, it will bring much praise and glory and honor on the day. Pag humarap tayo sa Panginoon, kaya sasabihin niya, well done,
thou good and faithful servant. Number 2, it is important to worship God even in the midst of crisis because worship brings deliverance. Napakarami pong word ang deliverance, ang word na deliverance sa Bible. Kaya nga po, let me define deliverance first. Ang sabi po, ang deliverance is the action or being rescued or set free. Liberation, yan po mga synonyms niya. Rescue, freeing, release, salvation, pagpapalaya, paglaya. Yan po yung deliverance. Ikaw ay i-deliver ng Lord, palalayain ka ng Lord, ikaw ay liligtas ng Lord, i-rescue ka ng Lord. No, naintindihan po natin ang deliverance. Now, whenever we worship God in the midst of our tribulation, kung ano man po yung naka-bound ho tayo, naka-chain po tayo, nakatanikala tayo ng kasalanan, nakatanikala ka ng iba't ibang bisyo, nakatanikala ka o nakakulong ka sa isang kasalanan, sa isang addiction, sa pornography, or sa pag-inom ng alak, o kung ano man po yung addiction na yan, no, ang Panginoon kaya kanyang palayain. Pero dapat, kayanin mo ring magpuri sa Kanya ng totoo. Salamat po sa amen po ninyo. Gawin nyo na isipin nyo na makagising niya pa. Makagising niya pa po ba yan? Praise the Lord. Now, ito po yung nangyari nung sina Paul and Silas sa Book of Acts. Hinuli sila, kinulong, at nung kinulong po sila, naka-chain po sila, nakatinikala, at yung paa po nila, naka-stack po sa kahoy, yan po, no, ganyan. Pero actually, kulang po yan. Dapat po naka-chain po pati po yung kanilang mga kamay. Kung isipin niyo po, hindi sila makawiwi, hindi sila kung naka-chain po sila, hindi sila pwedeng magkamot. And yet, in the middle of the night, nag-pray sila ni Silas, si Paul at saka si Silas. Hindi sila nagreklamo sa Lord. Lord, nagpipreach lang po kami para po sa yung pinipreach namin. Bakit hinayaan nyo na kami ay makulong? Hindi po sila nagreklamo. Meron na hubang nakulong po sa inyo? Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos? Na ganyan po ang pagkakakulong? Hindi po. Instead, in the middle of the night, ang sabi po sa Acts 16:25-26, Paul and Silas undaunted, no, talaga pong matapang, malakas po sila, hindi sumuko sa kanilang pananampalataya. They prayed, ang sabi po dyan, in the middle of the night and sang songs of praise to God. Hindi lang po sila nag-pray. Kaya nga po ang prayer at worship, hindi po pwedeng paghiwalayin yan. When you pray, you will worship. And when you worship, you pray. Yun po yung tinuro ng Panginoon sa atin, yung kanyang, yung the Lord's Prayer. Sa Tagalog po, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa prayer po, inuna ng Panginoon yung pagsamba sa Diyos. Kaya dyan po, nag-pray po sila at sumamba. And then, ang sabi po dyan, they sang songs of praise to God. Hindi po ito malungkot. Hindi po yan malungkot na nakawawa sila. Bakit, Lord, kahit po mamatay na kami. Ganyan po tayo. Tayo pong mga generation, nabubuhay tayo sa generation na puro mga emo. Alam niyo po yung mga emo? Mga ano po yan, lagi pong sa emotion, laging feelings ang gusto po nila. Sina Paul, hindi sa feelings. Sa faith po sila. Kaya sabi po dyan, no? Songs of praise to God, while all the other prisoners, lahat ng mga nakakulong, nakagaya po nilang nakagapos, sabi dyan, listen to their worship. Paul and Silas learned to praise God. Paul and Silas learned to pray, learned to worship God in the midst of their crisis, in the midst na kinulong sila na wala silang kasalanan. Actually, ginagawa po nilang kabutihan po, pero hinayaan po ng Panginoon na sila po ay mabilanggo. Pero nagpuri pa rin po sila. Pero ano po nangyari? Nag-earthquake. Sabi po dyan, suddenly a great earthquake shook the foundations of the prison. Kapag nasira po ang pundasyon, ibig sabihin po dyan, bumagsak po ang prison. Tama ho ba? No, yung mga pundasyon po ng bahay po natin, yung mga poste, kung nasira po yan, babagsak na po kasi wala nang humahawak sa bahay. So bumagsak po. And then alam niyo po, nangyari po dito, wala pong namatay kahit isa. Sabi po dyan, all at once, every prison door flung open, nabuksan ang lahat ng door ng mga kulungan, and the chains of all, hindi lang sina Paul, of all the prisoners came loose. Now, alam niyo po, nasisiyan po ang Lord. Ang sabi po ng Bible, in the book of Psalms, God inhabits the praises of His people. Nananahan
ang Diyos sa mga papuri ng kanyang mga anak. Kapag nagpupuri ka, nandoon yung manifest glory or presence of the Lord. Now, ang sabi rin po ng Bible, heaven is my throne. Ganito po kalaki ang Diyos kung bakit kailangan niyang i-manifest ang kabuuan niya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kailangan niyang magkatawang tao dahil napakalaki po ng Diyos. Hindi po ang universe ang malaki. Ginawa pong parang Diyos po ang universe na yun. Wala pong, actually po sa mga new po natin translation, parang may universe po. Pero actually, ang universe po in the Bible is firmament, heavens, and sky. Wala po talagang word na universe until na inimbento po yung word na universe. Mapansin niyo po bakit hindi nagsasalita ang Bible sa about ibang planeta? Wala po, ang tunay lamang po sa mga planeta, yung lang pong Mercury. Nagtitinda pa siya ng gamot. Oh. Now anyway, baka yung umigising, pero yaka pa yung ringalwa, matutudla pa mo rin. No? Sana mag-earthquake yan. Anyway, so, heaven is my throne, sabi po ng Panginoon, and the earth is my footstool. Alam na alam mo pong masaya ang, ayan po, no, sa Acts 7:49, heaven is my throne. Anyway, thank you sa verse, no. Yan po yung, nung narinig po ng Panginoon ang papuri ng kanyang mga anak, dahil yung kanyang mga paa ay nakatapak po sa lupa, napatap po dahil masaya po ang, hindi po nakakaiyak yung, kaya nga po nakinig yung mga prisoner. Hindi nakakaiyak po yung, hindi po binawal. Oy, patugot na kayo na makakulong tana na pang pangan tayong makanyan na bawal na gamot o na nung isang linggong pag-ibig. Hindi po ganoon ang inawit po nila ay masaya kasi po napatap po yung paa ng Diyos at nag-earthquake. Hindi ka siguro, alam niyo po yung napapatap, yung napapaganon yung paa mo. Di ba napapaganon po tayo? Yung paa po natin kapag maganda po yung halimbawa po, I'm so blessed, hallelujah, I'm blessed. Di ba napapaganon? Now, hindi mapapatap ang kanta mo, yung paa mo kung halimbawa, hindi kita, alright, bali. Wala pong ganyan, di ba? Ang Lord po nasiyan siya ba? Sa gitna ng kanilang kahirapan, umawit pa rin sila ng masaya, ng papuri sa akin, sabi ng Panginoon. So, tinap po ng Diyos ang kanyang paa, nag-earthquake po, isang earthquake na milagro na kahit po bumagsak ang pundasyon ng prison, walang nasugatan, walang namatay. May sugat po sila dahil pinaglalatigo po sila Paul. Pero hindi sila nasugatan o nadaganan ng anumang debris ng building. And that is a miracle. That is a miracle. Kaya alam niyo po kapag worshiper ka, kahit mag-earthquake, iingatan ka ng Lord. Tandaan niyo po yan. Kaya po dito, lahat po lumaya. Nakakulong ho ba kayo? Meron ba kayong, hanggang ngayon po, nasa kulungan kayo ng utang? Alam niyo po, ano po yan? Pagkakabilanggo sa utang. Dapat po, lumaya po kayo dyan dahil walang anak ng Diyos na nang uutang. Pero kung may utang kayo, magbayad po kayo. Tapos, you begin to trust in the Lord. You must trust in the Lord. Hindi mo kasi naintindihan, pastor. Alam niyo po, isipin niyo po ito. Noong 2007, during my first years of dialysis, may mga time na sasabihin po sa akin ng aking bahay, nandito po misis ko, kasama ko siya, Jo, ala na kang pag-dialysis. Minsan buri ko sabihan kayo, nano yan, matay na ako. Wala mo sabihan na ako, Jo, malapit na kamatay. Ang ginagawa ko po, lalabas po ako sa gate namin, nakahawak po sa gitna, nakatingala po ako. Lord, sinabi mo. Sinabi ni David, at sinasabi ko ngayon, matanda na si David mula nung bata siya, wala pa siyang lingkod mo, wala pang lingkod mo na pinabayaan mo na nagpalimos ng tinapay. Minsan po, hindi po kami nagparamdam sa kamag-anak po namin sa abroad, at sa ate ko sa abroad. Hindi po kami lumapit na, kamusta ka? Wala po akong word na, hindi magkasakit. Hindi ko po pinuntahan yung mga mayayaman kong mga kakilala at kunwari magte-testimony ako. May mga ganyan na nagte-testimony. Ito po, kahit po ano po kami, ganyan noon. Kunwari ito, para malunos lang. May mga testimony pong nagmamanipulate para tulungan po natin sila. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo kailangan mamaramdam. Balo na yung Tagalog yung mamaramdam. Yung Tagalog yung mamaramdam. Magparinig, yun po. Makagising kayo. Hindi mo kailangan magparinig, kapatid.
Sabihin mo sa Lord, ako po sinabi ko sa Lord. Ilang milyon na po ang aming ginagastos. Galing po lahat sa Diyos. Hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Kahit po yung last year na operasyon ko po dito, cash po ang kailangan. Hindi po tumatanggap ng yung PF ng aking doktor na tawag sa kanya, vascular surgeon. No, dalawang operasyon po ako, tig-4 na oras. Nakagising po ako dahil ayaw kong patulugin dahil mababa daw yung pressure ko. Nararamdaman ko po yung paghiwa at paghila sa mga ugat ko po. Pag nararamdaman mo na, sabihin mo na sa akin, dagdagan ko yung ano. Ganun po katindi. Pero alam niyo po, mas matindi po yung singil niya, 270,000. Halos 50 stitches po. Pero ni minsan, hindi ko po nakita nagkulang ang Lord. Sa bawat pagsubok po, meron pa hong pagpapala na sobra-sobra ang Diyos. Kahit po nung hindi pa ako pastor, nakita ko po yun, ang 12,000 lang ang pera po namin na CS po ang misis ko, at ang sabi ko, Lord, gusto ko sa AU. Namili po ako. Talagang mabisyo ko kasi balo ko agyo na ng tatang ko. Umuwi po kami, hindi pa po ako pastor noon. Mga nasa 25 years old pa lang po ako noon kasi kinasal po kami, 24 po ako. Umuwi po kami, walang utang, meron pang bit-bit, sobra-sobra pa. Bakit po? Hindi po dahil pastor ka, dahil mananampalataya ka sa Panginoon. Kaya nga po, alam nyo, kung kayo po'y nasa bilanggo ng utang, bakit sutaking utang yan? Nabing utang yan, magbayad po kayo kasi sabi ng Bible, ang mga masasamang tao hindi nagbabayad. Walang Kristiyanong masama. Huwag niyong pag-pray na, Lord, sana hindi na niya ako singilin. Ba't di niyo pag-pray? Pagpalain kayo ng Lord para makabayad kayo, para yung reputasyon ninyo hindi masira. Peng lamaran ba kanya nila? Lord, sana hindi na ako singilan, ha? Nga po tangakit mo, chuya po tayo na ako mong 6 o'clock service, ha? Alam niyo po, tayo po mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, tayo dapat ang nagbibigay, hindi tayo ang nang-uutang. Marami pa po akong testimony niya, ito oras na kung paano talaga provide ng Lord. Dito lang po sa ating church. Pandemic. For 3 months. Wala talagang regular na tithes and offering, wala pong church. Pero nakapamigay po tayo ng 3 million na ayuda at patuloy pa rin po yun hanggang ngayon. In span of 3 years din po, nakabili po tayo ng lote na ang pinakamahal po, 50,000 square meters. 3 lote po. Bakit po? Kasi po ang mga taga-Calvary Temple, tunay na sumasamba sa Diyos na buhay. Walang pandemic sa Lord. Walang crisis sa Lord. Sa kingdom ni Lord, laging masagana. And He will provide you richly according to His riches, not according to the riches of this world. Kung tayo tunay na mananampalataya. Amen ho ba? Now, ang pagsamba din po sa Panginoon, ang mga evil spirit pwede rin pong lumayas. Noong pong tinotorment si Haring Saul, nagpahanap po siya ng player of harp na kung saan nakita po si David na hindi pa po niya pinapaslang si Goliath dito. Every time po na mag-worship si David sa kanyang harp, lumalayas ang demonyo. Nasa 1 Samuel 16:23 po yan. Ang sabi po dyan, and whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, ang sabi po dyan, David would play the harp, then Saul would feel better, and the tormenting spirit would go away. Alam niyo po, kung minsan pinapayagan po ng Diyos sa mga katulad ni Satanas na itorment po tayo para matuto lang po tayong sumamba. Noong gayon, makiramdam kayo, my way, o mga heavy metal na ano po, no? Alam niyo po, kahit po love song, may mga love song, hindi naman po lahat ng love song masama. May mga love song pong hindi maganda, nadidepress ka pa. And maraming love song, it leads you to sexual immorality, to fornication sa mga kabataan, and to adultery sa mga asawa na. Example, yung po mga panahon namin, wala na akong balo ka rin kantayin eh. Yung po ang ano ho. Nung panahon po namin, dahil musician po ako, nasa banda rin po ako, rondalya pa ako, ayoko pong mahuli dun sa mga top 20 at 12 ng WLSFM. Meron pa bang LSFM ngayon na top 20 at 12? Meron pa? Alam, bisang magbuwan. Po tamay, lata ako. Lahat po yung kailangan, alam ko, updated ako, at alam kong itugtog para po pag nag-jamming kami, ano po ako. At saka pag nag-inuman kami, pwede ko pong tugtugin. Pero ngayon po, wala na akong alam. Pero nung panahon po namin, mga ganitong kanta, sana dalawa ang puso ko, pati balong-balunan ko. No? Anong sinasabi nun? Gusto po niyang maging hindi na tapat sa kanyang asawa. Bakit ngayon ka lang? Traffic eh. Alam niyo po,
lalong dadami ang demonyo sa buhay ninyo kapag ganyan pa rin ang pinapakinggan ninyo. Dapat po sa bahay, sa pagtulog ninyo, magpatugtog po kayo ng praise and worship song para yung atmosphere ay yung presensya ng Lord ang maranasan ninyo. Yung kapayapaan at yung kagalakan ni Lord. Amen? Kami po, ng misis ko, pati po yung sa pagtulog po namin, meron po akong Bluetooth speaker nasa ilalim po ng kama, pati para po kung merong nagtatagong demonyo dun sa maturete, yak rin patugtog ko. Totoo po ito kasi si David po nagpa-play lang ang harp, umalis po yung tormenting spirit. Hindi man si Saul ang nagpuri. Kaya nga po, kahit kayo lang po ang magpuri, kahit hindi po Kristiyano ang mga nyo sa bahay, magtataka sila kapag nandyan po kayo, bakit ang ganda po ng pakiramdam nila? Because you are a true worshiper. Ngayon, nakakapagtaka, kung kailan kayo nasa bahay, doon sumasakit ang ulo ng mga kasama nyo sa bahay. Ibig sabihin niya, may bit-bit po tayong mga demonyo. So learn to worship the Lord. Alam niyo po, ang Judah, sa 2 Chronicles chapter 20, they were delivered from 3 countries, ang Ammonites, Moabites, at saka po ang Meunites, Ammon, Moab, at saka Mount Seir. Malalaking bansa during that time. No, nag-fasting po lahat ng mga bata, matanda, pati po yung mga hayop po nila nag-fasting. At ang Panginoon ay nangusap kay Prophet Jahaziel, ang sabi po niya, the battle belongs to the Lord. So ang ginawa ni Jehoshaphat, humarap po sila sa gera, kinabukasan, maaga pa lang excited, humarap sila sa gera, hindi mga sundalo ang hinarap, kundi mga worship team. Mga tambourine dancers. So imagine niyo po yung tatlong bansa, ano sinasabi nila, pinagtatawanan sila Jehoshaphat at ang Judah. Mamumurit na la, mamumurit na la. Baluda mate na la, kaya pinmakanyang gawan, baluda na sumambot. Pero hindi nila alam bakit sila nagpupuri dahil alam nila panalo na sila. Hindi ka nagpupuri kapatid para manalo ka. Nagpupuri ka dahil alam mo panalo ka na kay Kristo. Amen. Kaya nga po, ang mga tao po ngayon, pagtatawanan po tayo, pagpatas, kung bisa maganda yung Calvary, patas-tas na pa mong gamit yan, lundag-lundag la pa mo, kalang patugot, terak-terak la pa mo. Kung minsan pinagtatawanan po tayo. Pero alam niyo po, si Lord tuwang-tuwa po sa atin. Blessed na blessed si Lord po sa atin. Kaya ano pong ginawa? Dito po sa verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out, sabi diyan, at the head of the army saying, give thanks to the Lord, His love endures forever. Hindi po yan malungkot. Yung pong inawit natin, give thanks to the Lord, our God and King, His love and... marinig ako pa, endures forever. Pero hindi po nila ganyan kinanta. His love endures for... Sumisigaw po sila. Excited po sila. Kahit pinagtatawanan po sila. Alam nyo, pagtawanan na po kayo, magpuri pa rin po kayo. Kung dito sa church, hindi na po yung mata... Dapat tasyorin kayo. Uluway po itang balamamot kayong TV o kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Nangaluwa, makanyan muna, no, tingak kulani, kilikili. Dapat po talaga pong pag tinaas mo, fully surrender ka kay Lord. Di ba, nasa ano po yan? Sa babanda yan? Lamentations po ata na yung pagtaas natin ng kamay ay para sa protection ng ating pamilya. Every time you raise your hands, God is blessing your family. Kaya nga po, ako malama rin dapat talaga kang pakialam kayong kain. Nung ating kang putok, mag-deodorant ka kasi. Tsaka ka mandilo. Nung malama rin kang kay. So ito po, no? And then sabi po dyan, sa verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Lahat po sila namatay. Intro pa lang. Kung gusto mong magtagumpay sa iyong mga pagsubok, kapatid, sa mga demonyong umaalipin sa iyo, matuto kang magpuri sa Lord araw-araw. Mamaya po, tutuloy po natin yan. May mga magandang result po yan. What about po yung tatlong Hebreo na kabataan, mga teenager, si Shadrach, Meshach, Abednego? Na one day, nagpatayo po ng statwa si Nebuchadnezzar para sambahin po 90-footer na gold. At meron pa siyang malilit na mga Diyos-Diyosan sa tabi po niya. Kumbaga po sa mga Katoliko, meron pong Nakadaguli Virgin Mary, kapatid pong mga lating Santo Niño, Bombero, Santo Niño basketball player, LA Lakers, siya pa, mga kanyan. Di ba, ang dami nilang Diyos-Diyosan? Nainuman talaga Diyos. May naka-Diyos na salulan me. Nano kay Tagalog ito. No? 10 minutes na ako mukha, no? Sabi ko, baka baya pa yun, eh. Sabi ko, 5:30. Anyway po. And then, sabi po ni Nebuchadnezzar, pag narinig nyo yung musikos, dapat lahat huminto sa ginagawa at lumuhod, sambahin ang aking mga Diyos. Lalo na yung
gold statue. Ang sabi po niya, ang hindi sumamba itatapon sa naglalagablab na orno. Yung pong fiery furnace po. And then, hindi po lumuhod si Shadrach, Meshach, Abednego. Mga siyo po ni Daniel po ito. Tino po siyo kanita. Siyo po ni Daniel po ito. At matatag po silang hindi po, ang sabi po, pinatawag po sila ni Nebuchadnezzar, totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego? Kasi binigyan po ng chance, kasi po, paborito po sila, kung bababasa niyo po sa Daniel chapter 1, paborito sila ni Haring Nebuchadnezzar, dahil po, matitipuno po sila, kahit gulay lang po yung gwapo po sila. Para po napapansin ko dito kasi, nung una, parang bakla po si Nebuchadnezzar. Kasi lahat po ng kinuha niya from Israel, nung sinakop niya ang Israel, lahat po ng matitipuno at magagandang lalaki, bakla kanta. No? Si Nebuchadnezzar. Tapos gusto niya, ang papasa na maglingkod sa kanya, magandang lalaki pa rin. Yo. May isipin mo, si Papa kakanta, nung may lakwan kaya. Joke po. Anyway po, praise the Lord. No? Now, bibigyan ko kayo ng chance, sabi po ni Nebuchadnezzar, kung sasamba kayo ngayon, well and good, kanya. Mabubuhay kayo, pero kung hindi kanya, papapatay ko kayo sa sumagot po itong mga tatlong kabataan na ito. Sa pinakamakapangyarihan na tao during that time, sabi niya, mahal na hari, hindi po namin kailangan mag-explain sa iyo, ang Diyos namin kaya kaming iligtas sa kamay mo. Sabihin mo yun sa hari na sinakop ang halos buong mundo, na ikaw na kabataan ka lang, para mong binastos yung hari. So, siyempre po mapikon yung hari. Sabi niya, hindi kami sasamba sa Diyos mo, dahil alam namin na kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Hindi man kami iligtas, ang sabi po, hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan mo. Lalo po ang sabi ng manahari, ipainit nyo yung orno na 7 beses, 7 times hotter. So, tinali po sila, ginapos po sila, at yung mga nagbuhat po sila na pinakamatitipunong malalaking katawan ng mga sundalo po ni Nebuchadnezzar, mga katawan po sila ng katulad ng vortas, no? Nung pagkahagis po, sa laki po ng katawan po niya, namatay po sila sa tindi ng init. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, yung kanilang pagkagapos, bago pa ho sila bumagsak sa orno po, nawala na po yung gapos kasi sobrang tindi po. Pero hindi sila nasunog. At nakita po ni Haring Nebuchadnezzar, no? Salamat po sa picture, no? Dito sa Daniel 3:25-27, sabi niya, di ba 3 lang ang ating hinagi? Sabi niya, servant, opo kanya. Bakit 4 yung nakikita ko? Sabi niya, look, sabi ni Nebuchadnezzar, pasigaw, sabi niya, nakakakita ko ng 4 na lalaki na hindi nakagapos at lumalakad doon sa apoy, na hindi man sila nasusunog. And then ang sabi po niya, yung isa, katulad siya ng Diyos. Sabi po niya, no? Alam niyo po, hindi lang po basta lumakad. Nung pagbagsak po nila, alam niyo po, una muna, no? Sina Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po nung binigyan silang chance, hindi sinukot, nanutol. Si Glodtana. Siya sanay ni anak, tapa po, matita. Hindi po sila nagsiguan, o nano. Hindi po, agad po silang sumagot. Hindi po kami sasamba. Alam niyo po, naging na po, bago ko pituloy ang kwento, no? 27 years old po ako, ang first, nagninong po ako sa kasal. Pati po sa Catholic, hindi po bawal po yun, yung magninong tayo sa Catholic. Ito po ang ingatan nyo. Noong po ako nagninong sa kasal, 2 beses po ito. Pag meron pong sa simbahan, na merong part na ilang beses po silang luluhod. Di ho ba? Tama ho ba yun? Ako po, hindi po ako lumuhod. Ing pari de karoklawe ka ako. Sige, sumabi kang matsura ka na ako, mag-walkout ko ako. Dalawin kaya naman. Dahil, bakit ako luluhot? Dahil sa takot lang sa takot. Pati resiping ko. Ren kumpari ko, mga tuwala, imagine nyo po, nasa 20s pa lang ako. Kaya alam po ng misis ko ito, ay dito po kayo, then damas po kayo nila. Ali, ninong ko. Ali po kayo, ni kayo. Ninong ko pinilagyo ko ako. Dahil batang-bata po ako nun. Ninong kupin na ako. Dahil yung pong isa sa mga tao ko po, dahil manager niya ako, kinuha niya po ako Well, anyway, hindi po ako lumuhod. Pero buti na lang, hindi po ako pinaalis. Kahit po nung kahuli-hulihan, nasa Muntinlupa po kami, sa Alabang. No, nagninong po ako doon sa napakalaking church po. Ang laki din po nung nakapako sa krus. Pero sabi ko, may Brother Banjo, siya po yung driver ko na, walang pakli, nagamat na makakanya niya. Sa LGBTQ ba yan? Pakli, agamat ako. Pero hindi rin po ako lumuhod. Subukan ng palwala na ako. Hindi lumuhod ko ako. Maninaya na ako mo kayong reception. Pero huwag niyo pong gagawin luluhod kayo. Ito pong mga teenager na ito, binigyan pang chance na lumuhod, pero hindi sila lumuhod.
Kaya po rin mag-propose kayo. Noong po walang propose, hanggang kumaba ako sa gulina. Turwanan ko lang mo dito ang mag-propose kasal Kenny. Ating kayo pang paluhod-luhod makanyan. Kanita, alamang makanyan, nung ngayon mo may ka-YouTube, may kyapos kayo. May rakal na rin lamaran. Nung panahon po ng ang kultura ng Pilipino, kapag sinagot mo yung lalaki, ibig sabihin po yan, nakahanda kang magpakasal sa kanya. Lamaran. Puta kahit paninay mo pa mag-propose siya, makyapos ka rin Amerikano, Amerikano ka. Ang ano po dyan, pag nag-agree na kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend, mamamanhikan yung lalaki kasama kanyang pamilya. Magdala kayong pamangan. No, hindi po yun. Ngayon, kung magpo-propose kayo, hindi naman masama, wag lang kayong luluhod. Lahat ng single, magsabing amen. Mag-amen kayo, di kayong boyfriend, kung girlfriend. Di na kayong Lord, ako bigagan na ka. Pero wag niyo pong gagawin na luluhod kayo. Para sa Lord lang po yung pagluhod. Now ngayon, dahil hindi lumuhod ang tatlong ito, si Shadrach, Meshach, Abednego, no, nagpuri pa ho sila sa gitna ng apoy. Hindi po yan basta lumalakad lang sa ano. Pare, kapilang tamo lumalgay nito, makapali pa mo. Hindi po. Sumasayaw sila na yan sa Diyos. Sambahin ka, O Yahweh. Sumasamba po yan. Kailangan po kahit nasa apoy ka ng problema, sumamba ka sa Diyos. Dahil ang sabi po ng Isaiah 43:2, no, dumaan ka man sa ilog. Pwede yung sa Isaiah 43:2, sa NLT natin. No, Isaiah 43:2. NLT please. Dang nabengi. Okay. Ayan po, sabi, when you go through deep waters, I will be with you. Sabi ng Panginoon. When you go through rivers of difficulty, matinding pagsubok, sabi niya, you will not drown. Ang sabi po dito, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Parang ano po, dumaan po sila sa literal na apoy. Pero hindi sila nasunog. Kasi sa literal na apoy, sumayaw po silang, sambahin ka, O Yahweh. Sinamba po nila si Yahweh. Ang ginawa po ni Yahweh, nagkatawang tao po siya, nandun po siya. Sinamahan niya. Ang sabi po ng Panginoon, dumaan ka man ng matinding pagsubok, sasamahan kita. Ang kasama po natin sa pagsubok, ang kasama ko sa pagsubok, kasama namin po sa pagsubok, walang iba, kundi ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos sa pagsubok mo, hindi mo kailangan ng ibang tao. Ang Lord nang bahala sa iyo. Kung walang taong gusto magpagamit para i-bless ka, kahit uwak, gagamitin ng Lord upang idala sa iyo ang blessing mo. Dahil sa Diyos, walang mahirap, walang imposible kapag sumamba ka at nanampalataya ka sa gitna ng mga pagsubok, kapatid. Now, because of that, pupunta tayo sa number 3. Ito po yung result, isa sa mga result na maganda din po ng worshiping God. It is important to worship God even in the midst of crisis because worship releases our blessings. Merong blessing po. Yung pong tatlong Hebrew boy na si Shadrach, Meshach, Abednego, no pong sila ay ano po, no? Hindi ko na po tinapos yung ano kasi po, kung mababasa po doon, hindi sila nangamoy usok. Ni buhok po nila, balbon po nila, hindi sila nasunog. Ang ibig sabihin po niyan, kahit dumaan ka ng problema, parang walang problema. Dumadaan po ako ng dialysis, parang hindi po ako nagda-dialysis. Minsan nga po, marami pong tao sa, 16 years na ka mag-dialysis? Brad, hindi po nila ng pastor ko. Kaman lupang mag-dialysis, buri kayo sabi rin, mas lupa ka pa mag-dialysis ka na ako. Kaya kakabisyo mo, ako sana kayo. Kasi po ako, may panganak ko ata ang pilosopo, minsan babalik kita, buri kayong ibalik. Now, kahit po nasa matinding problema ka, hindi ka mukhang naging problematic dahil kasama mo ang Diyos. Dahil hindi pa lang huyang, dahil nanghawakan ka sa Lord, nanampalataya ka sa Lord, pagpapalain ka pa ng Lord. Nung pong pinalabas si Shadrach, Meshach, Abednego, ang sabi po sa Daniel 3:30, the king promoted Shadrach, Meshach, Abednego, may blessing. Pinromote po sila to ay even higher positions in the province of Babylon. Wow! Yung pong naiinggit sa kanila, na nanira po sa kanila, lalo silang nainggit ngayon. Kaya tandaan niyo po ito. Sabi po sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial because having stood the test, ang sabi po dyan, no, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Pinagpala daw po ang taong nanatiling tapat kahit na may magsubok po. Dahil kapag ikaw ay nanatiling tapat, hindi pwedeng hindi kayo re-reward ng Lord. To those who love Him. Kung mahal mo ang Diyos, magpe-persevere ka kahit anong problema yan. Kahit anong apoy yan. Amen? Tandaan niyo po, dumaan ka man sa apoy, hindi ka malulunod. Balik na dyan, Lalo yung kung makagising kayo, Dumaan ka man sa ilog, hindi ka masusunog.
Lalo yung kubo po nung makagising ko pa. Duman pa tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Duman tayo sa ilog ng problema, hindi tayo malulunod. Bakit? Dahil sinasamahan tayo ng ating Panginoon. What about Judah? Ano po yung pagpapala nila? 3 bansa ang nagsakop sa kanila. Ang ginawa ng Lord, hindi po nila prayer, Lord, pagpalain mo kami. Ang prayer lang nila, iligtas mo kami sa 3 bansang gustong pumatay sa amin, sumakop sa amin. 3 araw po ang kanilang blessing na namumulot po sila. Mantakin niyo po yung 3 araw na namumulot ng blessing. Nagawa niyo na ba ito sa buhay niyo? Nasa 2 Chronicles 20:25 po ito. Sabi po dyan, King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. They found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables, more than they could carry. Sabi dyan, there was so much blessing, so much plunder, that it took them 3 days just to collect it all. Wow! Bakit? Nagpuri lang po sila sa Panginoon in the midst of their crisis. Pero ang pinakamatinding blessing po, hindi po ang mga material blessing. Ang pinakamatinding blessing ay yung dahil ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay kang worshiper, tunay kang sumasamba sa Lord, dahil sa buhay mo, sa testimony mo, ang pinakamatinding blessing ay yung kaligtasan ng pamilya mo. Nung pong lumaya sina Paul, no, yung jailer, sabi po sa Acts 16:27-34, tutuloy po natin yung point 2 natin kanina, yung pong warden, the jailer woke up, sabi dyan, to see the prison doors wide open, and woke up to see the prison. Nakita po niya, nagulat po, natutulog po ito, hindi po narinig na nagpupuri sina Paul. Pero alam niya, mga Kristiyano sila. So, sabi po niyan, he assumed the prisoners had escaped. Alam niya, sino ba namang ikaw na pinaparusahan na nakagapos ka, tapos yung paa mo doon sa stock, sa wood stock na yon, hindi ka makakabot, hindi ka makawiwi. Siyempre, kung opportunity na yun, nakabukas na yung prison doors. Di ba tatakas ka na? Pero hindi po sila tumakas. Pero sabi diyan, he assumed that the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. Nung palapit na po siya, ang sabi po ni Paul, sumigaw siya. Sabi diyan, stop, don't kill yourself. We are all here. Alam mo po, nangyari po diyan, ganito. Nung nag-earthquake po, lumaya po sila, hindi tumakas yung mga prisoner. Yung mga prisoner na nakikinig po sa papuri po ni Paul, lahat po sila, pinuntahan si Paul and Silas. I'm sure ito po tinanong, paano po kami maliligtas? Kasi kung gusto lang nila ng kaligtasan ng physical, lalabas na sila uwi. Pero dahil na-bless sila, dahil ang inaawit nila patungkol kay Jesus, gusto nilang malaman si Jesus. Tumanggap po itong mga ito, kahit hindi sila natakot na umalis na. Hindi po sila umalis para hindi mamatay yung warden. And then, ang sabi po sa next verse, 29, the jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Then, sabi po dito, then he brought them out and asked, sirs, what must I do? Hindi po, nung pong nagpatira pa po itong kay Paul and Silas, hindi po yung sinabing, bakit hindi kayo tumakas? Di ba dapat yung anong nangyari sa inyo? Bakit kayong mga prisoner, bakit hindi kayo tumakas? Hindi po yun ang tinanong niya, paano po ako maliligtas? Kaligtasan kagad ang naisip. Kasi alam niya na ito'y mga Kristiyano, nananampalataya kay Kristo. They replied, sabi po ni Paul and Silas, believe in the Lord Jesus, you will be saved along with everyone in your household. Sa ibang salin po, believe in the Lord your God, you and your household will be saved. Tuloy po natin ang kwento. And they shared the word of the Lord with him and with all who live in his household. Ibig sabihin po, yung bilangguan, malapit po sa bahay po ng warden. So, nag-evangelize sila Paul sa mga family po ng ito. Madaling araw na po ito kasi midnight kanina pong nagpupuri sila Paul. So madaling araw to, walang tulog. Even at the hour of the night, sabi dyan, the jailer cared for them and washed their wounds. Yung mga pinaglalatigo po sa kanila, binugbog po sila, lilinis po sila ng warden. Then he and everyone in his household were immediately baptized. Tingnan niyo po, ilang minuto pa lang silang born again, pero gusto na nilang magpabaptize. Kasi po importante talagang mabaptize ka. Nagpabaptize po sila. Anyway, alam na po natin yan. Sa next verse 34, ang sabi po dyan, he brought them into his house and set, nagluto pa sila madaling araw. And he and his entire household rejoiced because they all believe in God. Ang tunay na born again po, excuse me, payari na mo in Jesus' name. Ang tunay pong tumanggap sa Lord, meron pong joy. Meron pong joy, meron kang kagalakan. Sila po, nagagalak ilang minuto pa lang. Dahil nakilala nila ang tunay na kaligtasan. Bakit po sila nakakilala? Nag-start po yan nung nagpuri si Paul and Silas. Alam niyo po, 3
tayo po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, kahit gaano kagulo ang pamilya natin o anuman problema sa pamilya natin, patuloy kayong magpuri. Makikita nila na kayo ay payapa. That is a good testimony. One day, tatanungin nila, bakit ang dami natin problema, bakit payapa ka pa rin? And that is the wonderful opportunity na sabihin mong, believe in Jesus Christ and you will be saved. Ito po yung greatest blessing as a worshiper. Bibless ka na ng Lord materially. Ibibless ka na ng Lord healing. Ibibless ka pa ng Lord na ang pamilya mo, mga kaibigan mo, na nakakakita sa iyo na nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nakikita na yung good testimony mo, maboborn again din sila because of your good testimony. Because how you worship God even in the midst of crisis. Amen? Amen. So mag-review na po tayo. Worshiping God in the midst of crisis. Number 1, worship strengthens our faith. Worship brings us deliverance. And number 3, worship releases our blessings. Dito po sa Exodus 23, 25, 26, sabi dyan, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. Magpuri ka lang, sumamba ka sa Lord, paglingkuran mo. Another word for worship in the Old Testament is serve. Serve the Lord your God, hindi ka magugutom. I will take away sickness from among you. When you worship the Lord, He will strengthen you, He will give you healing, He will give you strength. Ano man ang ating pong nararanasan. Sabi po dyan, and none will miscarry or be barren in your land, I will give you a full lifespan. Walang sayang, walang baog sa anumang gagawin mo. Lahat ng mga business mo, trabaho mo, ipopromote ka ng Lord, pagpapalamin ka ng Lord, at bibigyan kita ng mahabang buhay. Ang sabi ng Panginoon, why? Because you are a true worshiper who worships the Lord in spirit and in truth. So worshiping God truly brings us an abundant blessing in life. Isang verse pa po, Zechariah 14:17. Ang sabi po dyan, if any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Noon po ang worship ay sa Jerusalem. Di ba, naalala niyo po yung John chapter 4? But the time is coming and has now come, ang sabi ng Panginoon, when the true worshipers will neither worship in this mountain or in Jerusalem, but the true worshipers will worship God in spirit and in truth. For these are the kind of worshipers that the Father seeks. So kahit saan po pwede tayo magpuri, sabi po dyan, if you will not worship the Lord, there will be no rain. Hindi po uulan ng pagpapala. No worship, no rain. Kaya po inaawit natin kanina, biblical po yun, uulan ng pagpapala kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos. No worship, no rain of blessings. Now, kung parang mabigat po, utusan nyo po ang sarili nyo. Sabi po sa Psalms 42:5, why are you so downcast, O my soul? Bakit mabigat ang pakiramdam mo? Sabi po dyan, why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Alam niyo po, madalas po, ganyan po ang nararamdaman ko, lalo na po nung nag-grow pa ako sa faith. Lagi ko sinasabi, bakit masakit ka pakiramdam? Talakat ka, magpuri ka kayong Ginoo. Pupunta po ako sa piano, magpupuri po ako kahit even in the middle of the night. Yung gitara ko, yung ukulele ko, kahit po dun sa, ang tawag po dito, nung na-COVID po ako, nagpupuri po ako sa Lord. And I've learned to worship and dance before God. Kami po, mag-asawa, actually po, sumasayaw po sa kwarto ng mga papuri po sa Lord. Ang maganda po nun, no, nakakapagpuri ka na, makapagsumba ka pa. Huwag po kayong magsusumba ng mga spaghetti pagbaba. Magpuri po kayo sa Lord, yung mga praise and worship po natin, nagpupuri ka na, may exercise ka pa. Kaya ang sabi po ng Lord, I will give you full lifespan. If you worship the Lord, there will be rain of blessings. Kaya tandaan niyo po lagi po ito, blessings will rain upon us if we truly worship God. Amen. Sino po gusto ng blessing sa buhay niya? Ang pinakamatinding blessing, yung salvation. Mag-worship ka lang sa Lord. Now, tandaan niyo po lagi, in the midst of crisis, ulitin po natin, in the midst of crisis, worship Christ. Amen. At makikita niyo po yung pagliligtas ng Panginoon sa inyong buhay. Yung pagpapala ng Panginoon sa inyong buhay. Just worship Him. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo po lahat ay tumayo.